Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Carla! Nakangiting tawag ni Sania Alonte Aguas sa kanya habang hinahanap ng mga mata niya ang mga ito. Agad siyang ngumiti sa katinungo ang kinaroroonan ng ina ni Leon, kasama ang iba pang miyembro ng Alonte clan. Auntie Sania! Agad siyang humalik sa ginang na malapitan ito. Mahigpit na yumakap ito sa kanya sa halip. Ipinakilala rin siya nito sa ibang kasama na animoy mga modelo sa magazine na nagsama-sama. Sa kabila ng edad ay hindi kumukupas ang ganda ng mga ito. Ito na ba ang anak ni Rafael at ni Cassandra? Napakagandang bata naman. Papuri naman ni Marga na ginantihan niya ng matamis na ngiti. Thank you, Auntie. You look fabulous yourself. Sino may sabi na sa Paris lang makakakita ng magaganda? I know, right? Nagtawanan silang lahat. Asukasuhin mo si Carla Leon. Baka kanina pa nagugutom yan. Nagsali ng pagkain si Leon sa pinggan niya, saka nag-request sa waiter ng fresh mango juice. Gusto niyang tumawa dahil alam nito ang paborito niya, ang mango juice, na nasa La Union pa lang sila. Mango juice? Wala bang tequila? Biro niya para ipamukha na nagbago ang taste niya ngayon. She's not kid anymore, Leon. Natatawang wika naman ni Starla. Ilang taon ka na ba ngayon? 23 ho, Auntie. Pinatanda niya ang edad dahil ilang buwan na lang naman ay birthday na niya. 23? You look 16. Nagka-boyfriend ka na ba? Of course. Si Auntie Sania naman ang sumagot. Hindi mo ba napapanood ang latest session niya ngayon? Her ex-boyfriend just dumped her. The nerve of that guy. So ungentleman. Huwag niyo na hong masyadong pansinin ang mga balitang yon. He can go to hell for all I care. That's our girl. Huwag ka magpapa-ekpekto sa mga gagong yan. Napakaraming lalaki sa mundo, no? Sang-ayon naman ni Marga. Pero totoo ba talaga na hindi malaki ang pagkalalaki niya? Bulong naman ni Sania na halos ikaubo niya pagkatapos uminom ng tubig. Tiyak na pinamulahan siya ng mukha. Nakatitig pa naman si Leon na kanina pa hindi na yata hinihiwalay ang tingin sa kanya. Kapag sinabi niyang hindi totoo ang sinasabi niya sa press, tiyak na pagtatawanan lang siya ni Leon. Kailangan niyang panindigan na hindi na siya ang dating lalamya-lamya pagdating sa lalaki. Are you serious? That even matter? Natatawang wika naman ni Starla. Isang mahinang tawa naman ang pinakawalan ni Leon. Kung wala sana ito ay mas masarap makipagkwentuhan sa mga babaeng narito. Pero kanina pa parang inaalisan ni Leon ang lahat ng kilos niya. Kaya't kahit pagkain ay nahihirapan siyang lumunok. Huwag na natin pag-usapan, Auntie. Kaya ako umuwi sa Pilipinas ay para kalimutan ang lalaking yon. Anyway, makakapunta po ba kayo sa birthday ni Lolo? Of course! Mauuna lang kayo ng isang araw ni Leon. Kailangan lang makabalik ka agad ang anak ko sa planta. Dahil marami pang problema doon. Talaga po? Pwede naman siyang mauna na. Sasabay na lang po ako sa inyo, Auntie. Kung hindi naman nakakahiya. Nakaharap siya ng tiyempo kung paano iwasang makasabay ito sa pag-uwi ng La Union. Dapat ay si Red ang susundo sa kanya, pero tinatamad naman siguro ang kakambal. Inahabilin ka na ng lolo mo, sweetheart. Nangako ako na kasama kita sa pagbabalik ko sa asyenda. Nagagalit siya sa endorsement na ginagamit nito. Masyadong matamis para sa isang Leon Aguas. Oo nga naman, Carla. Sang-ayon naman ang ina nito. Kapag nahuli kami ng dating, maaantala din ang pag-uwi mo gayong dapat ay nakakapagpahinga ka na sa asyenda. Napilitan na siyang sumang-ayon sa mga ito. Umirap siya na makitang lihim pa ng ngumiti si Leon. Nang matapos ang dinner nila ay nag-warning naman ang security guard na may ilang reporters na naghihintay sa labas. It's okay, Leon. Sanay na ako. Katwiran niya nang tanungin ni Leon sa gwardya kung saan ang fire exit.
Wala ka sa Paris o sa New York, Carla. Kapag nasa Pilipinas ka, kailangan mong gawing pribado ang buhay mo. Let's go. Gusto niyang bawiin ang kamay niya pero mahigpit ang hawak ni Leon. Siya ba yung babaeng iniwan ng gwapong modelo? Narinig niya yung wika ng isang babaeng kumakain din sa restaurant. Oo, sayang ano? Ang ganda pa naman. Iniwan daw ng boyfriend kasi hindi daw wife material. Wika naman ang kausap nito. Mukha kasing playgirl eh. Hindi naman talaga siniseryoso ng mga lalaki kapag masyadong liberated. Sa ibang bansa pa lumalandi. Hindi niya ininda ang ganoong perception ng mga tao sa kanya dahil kilala niya ang sarili niya. Walang alam ang mga ito sa totoong pinagdaanan niya sa mga nakarelasyon. Sir, paano ho ang sasakyan ninyo? Wala ho kaming staff na magdadala doon sa dulo ng fire exit. Wika naman ang gwardiya kay Leon. Hindi na natin kailangang dumaan sa fire exit, Leon. Let's go. I want to go home. Nauna na siya naglakad pero nahabol din siya kaagad ng binata. Paglabas nila sa pintuan ay nagkikislapan ang dalawang kamera na naghihintay sa paglabas niya. Miss Sullivan, maaari ho ba kayong ma-interview sandali? Excuse me. Si Leon ang sumagot sa mga reporter. Nakaharang ho kayo sa daanan. Siya na ba ang bago ninyong boyfriend? Pagkatapos niyong maghiwalay ni Dexter? He is my cousin. Wala akong boyfriend ngayon. At wala akong balak pumasok sa relasyon. Mabilis siya nakasakay sa kotse pero hindi niya alam kung ano ang sinabi ng binata sa reporter dahil nagtagal pa ito bago sumakay sa driver's seat. Cousin ha? Wika nito ng paandarin ng sasakyan. Kailan pa tayo naging magkadugo? Para na rin magkapatid ang papa at ang daddy mo, Leon. Para na rin tayong magkakamag-anak. I never wanted to be my distant relative. I cannot imagine. Isinandal niya ang likod sa upuan habang panay na nagmamaneho naman si Leon. Nang makarating sila sa bahay ng mga magulang nito, ay masaya naman siyang sinalubong ni Bernard Aguas. Welcome to our humble home, Carla. Natutuwa ako na dito ka tumuloy, imbes na sa hotel. Hindi ho ba ako nakakaabala, Uncle? Hindi ko rin inaasahan na aabalahin kayo ng papa sa pagdating ko. You are one of my daughters, you know that. Ihahatid ko muna siya sa magiging silid niya, Dad. Hinila ni Leon ang kamay niya at iginiya sa ikalawang palapag ng bahay. Dalawa lang ang anak ni Bernard at Sania Aguas, pero napakaraming silid sa bahay ng mga ito na may Mediterranean style. Anong oras tayo aalis bukas? Kung anong oras mo gustong bumangon. Hindi naman tayo nagmamadali. Ang sabi mo'y maraming trabaho sa planta, Leon. Isa pa, gusto ko na rin makauwi. Tiyak na excited na si Lolo sa pag-uwi ko. Okay, I'll see you at 6 in the morning. Magpapaluto ako ng maaga kay Manang. Huwag na, Leon. Hindi naman ako kumakain ng almusal. Since when? As far as I remember, you don't skip breakfast because you want to start the day right. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. No wonder, you're so slim. Yan ang binabayaran sa akin ng Victoria's Secret at Christian Dior. Pero mas bagay sa'yo ang dati mong katawan, although there's no doubt, you're far prettier now. Mas bagay sa'yo ang mapusyaw mong kulay. Hindi na niya gustong ibalik ang papuri ng binata dahil baka lumaki na naman ang ulo nito. Alam naman nito ang apil nito sa kababaihan. Good night. Tumayo siya sa gilid ng pintuan para itaboy ito dahil gusto niyang magpahinga na. Ngayon niya naramdaman ang pagod sa mahabang biyahe sa eroplano kanina. Good night, sweet dreams. Hindi niya inaasahan na halik ito sa pisngi niya na nagdulot ng paru-paro sa sikmura niya. Napilitan siyang ngumiti bago ipininid ang pintuan at sumantel doon. Hindi na dapat mahulog ulit ang loob niya kay Leon. Kung kinakailangan niyang bumalik ulit sa Paris para iwasan ito, ay gagawin niya. Kinabukasan ay maaga siyang gumising para maaga silang makabiyahe pa uwi ng La Union. Hindi niya gustong si Leon na lang lagi ang makakausap niya. Maagang umalis sila Mami dahil may meeting si Dad sa office. Nagpahanda ako ng tapsilog kay Manang para makakain tayo bago bumiyahe. Gusto man niya magpakipot ay natatakam siya sa nakahain sa mesa. Namiss niya ang pagkain Pinoy na hindi niya natitikman sa ibang bansa. Sir, tumawag ho yung wedding coordinator pero naliligo pa yata kayo.
Tatawag na lang daw ho ulit siya. Wika ng katulong na napanganga naman siya. Ikakasal ka na? Planning to get married? Ayaw ni Dad na tumungtong ako ng 30 anyos nang hindi pa nag-aasawa. Kaswal nitong sagot na patuloy sa pagkain. Parang bumara lahat ng kinain niya sa lalamunan na kailangan niyang itulak ng tubig. Congratulations. Ang malas naman ng papapangasawa mo. Idinaan niya sa biro ang sinabi. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang umiyak. Si Dad lang naman ang mapilit. Kung ako, hindi ko gustong mag-asawa. Bakit naman? Hindi ka pa rin ba nagsasawa sa buhay binata? It's complicated. Sa lahat ng ayaw ko yung arranged marriage na yan. Ipinagkasundo ka lang para magpakasal. Ang lungkot, no? But that's life. Kailangan ko na rin naman talagang mag-asawa. Hindi niya alam kung dapat niyang ikatuwa na malamang ikakasal na ito. Ang plano niya ay iwasan naman talaga si Leon. Pero hindi niya maintindihan ang nararamdaman ngayon na para siyang nakatanggap ng masamang balita. Parang nawalan ng lasa ang kinakain niya at nawalan ng kulay ang nasa paligid niya. Gorgeous. Papuri muli ni Leon nang buksan niya ang pintuan para bumaba na. Hindi niya inaasahan na naghihintay ito sa labas ng silid niya. Mainit ang panahon kaya't nakakaki-shorts lang siya at tube top na nalagyan niya ng blazer. Thank you. Kaswal niyang sagot dito. Hindi talaga siya sanay na mabait ito sa kanya. Pero gusto kitang pagbihisan sa suot mong yan. Magkakaroon ng kasalanan ang lalaki sa'yo, sweetheart. Ang lalaking katulad mo ay magkakasala talaga kahit pa disente ang damit ng babae. Parang hindi kita kilala, Leon. So you will forgive me if I kiss you right now? May pilyong ngiti na wika naman ito. Don't flirt with me. Let's go. Nauna na siyang lumakad pababa ng hagdanan at tumuloy sa garahe. Mabilis na binuksan ni Leon ang pintuan ng sasakyan. Nang tangka niyang bubuksan iyon, sumikdo naman ang dibdib niya nang hawakan pa nito ang baywang niya at alalayan siya sa pag-akyat. Simpleng puting v-neck t-shirt lang ang suot nito na ang tela ay hindi na lang hapit sa katawan. Pero kahit iiwas niya ang tingin kay Leon, ay sumisigaw ang lakas ng apil nito. Tinalo pa ang mga modelong nakakapareha niya sa Paris Fashion Show. Tiyak na pagkakaguluhan ito sa runway kapag ito ang rumampa roon. Hindi niya alam kung bakit nagtsatsaga ito sa La Union at mas gustong manirahan sa hacienda nila, gayong laking syudad naman ito. Hindi ako magpapatakbo ng matulin para makatulog ka sa biyahe. Wika nito ng paandarin ang sasakyan. Pumikit siya para iwasang makipag-usap kay Leon. 6 na oras siguro ang bubunuin nila sa biyahe. Pagkatapos ay pwede na itong iwasan kapag nasa La Union na sila. Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe nang may kausap itong pinsan sa group chat na ikinagising niya. Napuno ng tawanan at kantsawan ang sasakyan na tila ba kasama nila ang mga ito. Umuwi ka na kaagad nang hindi malang sumama sa amin sa Zen Club? Saka na. Kailangan na naming umuwi ng hacienda. Sana dinala mo nalang girlfriend mo para makilala naman namin. At para matanong kung sigurado na ba siya talaga sa'yo. Nagtawanan ang ilan nilang kausap sa telepono. Huwag kang ganyan kay Leon. Nagbagong buhay na yan. Ano nagbagong buhay? Kailan lang nahuli yan ni Uncle Bernard na nasa dagat may kasamang sirena. Muling nagtawanan naman ang mga ito. Nasisid mo naman ba ng maayos? Sirena ba ang latest mo ngayon? Akala ko Diyosa sa bundok ng tralala. Okay guys, I have to go. Magigising ang kasama ko sa sasakyan. Talk to you later. Pinatay ni Leon ang video chat at nilingon siya nito. I'm sorry for that. Magugulo talagang kausap ang mga yon. Namiss niya tuloy ang mga kapatid niya at pinsan na anak ng Uncle Albert niya at Uncle Almira niya. Nang makarating na siya sa Paris, ay bihira na niyang makausap ang mga ito. Bumalik siya sa pagtulog para hindi na dumaan si Leon sa mga stopover para kumain. Mas gusto niyang makarating na kaagad sa La Union para maiwasan ang binata. Hindi makakabuti sa kanya na mapalapit na naman dito, lalo na ngayong ipakakasal na ito sa iba. Nang makarating sila sa hacienda ay masaya siyang sinalubong ng buong pamilya. Mahigpit siyang yumakap sa mama niya at sa lolo Carlos niya na maluha-luha ng bumitiw
Anong problema? Kailan pa kita pinaiyak, Lo? Naku, alam mo naman yung lolo mo. Araw-araw na ikaw ang bukang bibig. Nakahanda na ang hapagkainan. Tara na sa loob. Kinuha ng mama niya ang bag na dala niya at itinulak ang wheelchair ng lolo niya papasok sa bahay. Nakakalakad pa naman ito pero madalas ay mas gusto nitong naka-wheelchair. Maraming salamat sa pag-alala kay Carla Leon. Narinig niya yung wika ng mama niya. Walang anuman ho, auntie. Nasaan ho si Uncle Rafael? Nasa opisina pa. Mamaya pa yun makakauwi dito. Baka maglilibot pa yun sa bukid bago tumuloy dito. Pupuntahan ko muna, baka kailangan po niya ako roon. Hindi ka na ba kakain? Mamaya na ho pagbalik ko. Nagpaalam naman si Leon kay Lolo Carlos niya. Iniiwas niya ang tingin na kunyari ay kausap ang nakakabatang kapatid na sina Calex at Rendel. Napakabait talaga ng batang yun. Komento naman ng Lolo Carlos niya nang makaalis na si Leon. Hindi sumagot ang mama niya na niyaya na siyang kumain. Masaya ang kwentuhan nila sa hapagkainan at kapansin-pansin ang palaging pagbanggit ni Carlos sa pangalan ni Leon. Hindi naman nakaligtas sa kanya na ang mama naman niya ang umiiwas para pag-usapan ito. Pero hindi niya maisitinig ang mga tanong, lalo na kung bakit dito rin nakatira si Leon ngayon sa hasyenda. Marami pa namang araw para makuha ang mga sagot na kailangan niya. Mamaya niyo na kwentuhan ang kapatid ninyo. Wika naman ang mama niya sa mga kapatid dahil sa kakulitan ng mga ito. Magpapahinga ka muna sa silid mo dahil tiyak kang pagod sa biyahe. Bukas pa ho ba gaganapin ang birthday ni Lolo? Oo, bukas ng gabi dahil gusto daw niyang marami ang makadalo. Kilala mo naman ang lolo mo. Lahat gustong imbitahan. Sige ho, mamamasyal ho muna ako kina Auntie Almira. Ibibigay ko na rin ho ang mga pasalubong ko sa kanila. O sige, tiyak na matutuwa ang mga yon. Kanina pa nga tumatawag ang Auntie Almira mo kung nandito ka na raw ba. Gamit ang sports car niya na minana ni Red noong umalis niya, binaybay niya ang daan patungo sa kabilang hasyenda. Bukod sa mas naglalakihang puno roon, wala namang gaanong pinag-iba ang dalawang magkarutong na bukirin. 4:00 pa ng hapon at may katirikan pa ang araw. Binuksan niya ang bintana at nilanghap ang sariwang hangin na pumupuno sa dibdib niya. Iba pa rin talaga ang dulot sa puso niya ng lugar na ito. Ang balak niyang hindi na bumalik sa Paris ay gusto niyang panindigan. Gusto niyang mamalagi na lang ulit dito. Siguro naman aalis na sa mansyon nila sa Leon kapag ikinasal na ito. Iiwasan niya lang ang binata hanggang tuluyang mawala sa sistema niya. Inihinto niya ang kotse sa ilalim ng punong duhat at bumaba roon. Mula roon ay tanaw niya ang malawak na lupain ng mga Sullivan. Tripping down the memory lane, nagulat siya na makitang nasa likod na niya si Alfonso. Nakaputing t-shirt at maong na shorts na punit-punit ito. Kumpara sa kapatid niyang si Red, mas simpleng madamit ang pinsan niyang ito. Fonzie! Umirap ito bagamat gumanti ng yakap sa kanya. Mas gusto nitong tawagin sa buong pangalan kaysa sa tawag niyang Fonzie. Tunog cartoon character daw kasi. At hindi daw tunog hasyendero. I'm so glad to see you. Anong ginagawa mo dito? Papunta ako sa inyo. Naisipan ko lang namnamin ang sariwang hangin. I miss this place. And you miss him? Si Lolo? Of course. Tumawa naman si Alfonso. Dahil alam nitong niligaw lang niya ang sagot. Si Alfonso ang kausap niya noong sumagad na ang inis niya kay Leon. Akala namin na buntis na yung mokong na yun eh. Galit na galit si Uncle Bernard dahil nagtatrabaho pa sa bar ang babaeng gustong pikutin siya. Napakunot naman ang noo niya. Hindi rin paawat si Alfonso sa pagkukwento tungkol kay Leon. Dapat ay wala na akong pakialam. Pero ano ba talaga nangyari? Paanong akala niyo lang? Sumugod sa opisina ng distilleria yung babae. She was claiming Leon got her pregnant. Nanindigan naman yung isa na hindi. Pinauwi ni Uncle Bernard ang anak niya sa Maynila hanggang hindi nakakapanganak yung babae. Lumabas sa DNA test na hindi nga niya anak ang bata roon. Hindi niya alam kung bakit nahimasmasan siya pagkatapos magkwento ni Alfonso. Kahit ilang beses niyang sabihin na wala siyang pakialam, ay laging sumisikdo ang dibdib niya tuwing mababanggit lang ang pangalan nito. Hindi ko nga maisip
kung ano yung naging reaksyon ni Uncle Bernard. Pinilit niyang idaan sa tawa ang sinabi. Masyadong malikot sa babae si Leon. Huwag kang tumula doon, makukurot talaga kita sa... You know me, Carla. Niwala nga akong idinidate ngayon. Sarad ang sabihan mo dahil palaging kasama si Leon ngayon. Baka mahawa ang kambal mo sa bisita ninyong yon. Tara na sa inyo, mag-iiba naman yan ang usapan. Nariyan ba ang mama at papa mo? Kanina pa hindi mapakalin magpunta sa inyo. Miss na miss ka na ni mama. Binuksan nito ang passenger seat, pero siya ang pinasakay. Ayaw na ayaw nito ang babae ang magdadrive at ito ang pasahero. Masaya siyang sinalubong ng pamilya ng Uncle Albert niya na malagi siya roon na mahigit 1 oras. Madilim na halos ang paligid nang umuwi siya sa mansyon. Naroon na ang papa niya dahil natanaw na niya ang kotse nito sa garahe. Nang pumasok siya sa kabahayan ay wala na ang mga magulang doon, kaya't sinubukan niyang hanapin ang mga ito. Malapit na siya sa library nang marinig na kausap ng papa niya, ang ina at ang lolo niya. Kung ako ang tatanungin, ay hindi ako sang-ayon, papa. Ni hindi gusto ni Leon si Carla noon pa man. Well, hindi naman kita gusto noon bago tayo ikasal. Sagot naman ng papa niya, isa ka pa. Hindi ko alam kung bakit gusto niyo ng papa na ikasal si Carla, gayong napakabata pa niya. Hindi pa naman ngayon, love. Pero hindi ko talaga paaalisin ang batang yan para bumalik sa Paris. Tingnan mo naman yung interview niya. Pagpapalit-palit ng boyfriend at kung saan-saang iskandalo na sasangkot. Kaya kay Leon mo ipagkakatiwala ang anak mo? Iisa ring walang katinuan sa relasyon? Nangako si Bernard na magbabago na si Leon. Ang lolo niya ang nagsalita. Kaya nga dito pinatira ni Bernard ang anak niya para magabayan ni Rafael. Marriage doesn't work that way, papa. Hindi porket naging matagumpay ang pagsasama namin ni Rafael sa pagpapakasal ninyo sa amin, ay magiging ganoon din sa apo ninyo. Napakalayo ng katangian ni Rafael kay Leon, ni hindi rin niya nakuha ang katangian ni Bernard. Sandaling katahimikan ang namayani sa loob ng library para malakas sa pandinig niya ang pagkabog ng dibdib niya dahil sa mga naririnig. Siya ang ipapakasal kay Leon? It's complicated. Sa lahat ng ayoko ay ang arranged marriage na yan. Tiyak niyang hindi rin gusto ni Leon na pakasalan siya. Ni hindi nito nabanggit siya pala ang babaeng yon. Wala lang itong magawa dahil sa pamimilit ng ama nito. Kung may ibang paraan lang para mapanatili ang kaisa-isa kong anak na babae dito sa La Union, ay hindi ko siya ipakakasal sa isang alonte. Hindi ko talaga gusto ang pamumuhay niya sa New York o sa Paris kahit sa Maynila. Muling wika ng papa niya. Kukumbisihin ko siya magtrabaho dito sa asyenda o sa planta. Sagot naman ng mama niya. Kapag napapayag ko ba siyang huwag nang umalis, hindi niyo na ba itutuloy ang pagpapakasal sa dalawa? Can you convince her? Susubukan ko siyang kausapin. Hindi niya dapat malaman ang tungkol sa kasunduan, Cassandra. Baka mas lalong lumayas ang anak mong yan. Napakatigas pa naman ang ulo. Basta nalang gumagawa ng desisyon nang wala tayong pahintulot. Basta ipangako mo na hahayaan mo ang anak mong magdesisyon pagdating sa usaping pag-ibig. Matagal nang tapos ang kahibagan niya kay Leon. Kung matinong lalaki man lang sana ang nakarelasyon niya, ay hindi ako makikialam. But you saw how many times she engaged into premarital. Sige na, naiintindihan kita. Kukumbinsihin ko si Carla na huwag nang umalis sa asyenda at magtrabaho na lang dito. Tulungan niyo akong kumbinsihin ang paborito niyong apo, papa. Mas hindi kayo hihindian ng batang yon. Susubukan ko rin kausapin, Cassandra. Mas maganda nga kung hindi na siya aalis dito dahil siya lang ang laging wala kapag may mahalagang okasyon dito sa asyenda. Hindi na niya tinapos ang pakikinig dahil nakuha na niya ang sagot sa mga tanong niya. Gusto mang magrevolusyon ng dibdib niya ay naiintindihan niya ang mga magulang. Kung mayroon man siyang gustong gawin, ngayon ay ang itama ang maling akala ng mga ito. Kumuha siya ng malamig na tubig sa ref para kalmahin ang kanyang dibdib. Palabas na siya sa hardin para magpahangin. Namuntikan siya matumba sa katawang bumangga sa kanya. Galing ito sa likod ng bahay na hindi rin nakita ang pagdating niya. Wow! Kaagad na lumapat ang kamay niya sa dibdib nito na nabuhusan ng malamig na tubig. I'm sorry. I'm really sorry.
Agad rumihistro sa isip niya kung sino ang nakabangga dahil sa pamilyar nitong pabango. Umahon na kaagad ang inis sa dibdib niya. Forgiven, but on one condition. Nakangiti si Leo nang umangat ang tingin niya sa mukha nito. Nabuhusan ka lang ng tubig, may kondisyon ka na. Kung tutuusin nga, ikaw ang bumangga sa akin. Inilapat nito ang daliri sa mga labi niya. Nagsorry ka na kanina. Gusto mo pang bawiin? Ano bang ginagawa mo dito sa dilim? Nagpapahangin. May mga iniisip lang ako. Tulad ng... Hindi ito kaagad sumagot bagamat nakatitig ng husto sa mukha niya. Gahibla pa rin ang pagitan nila at ang kamay nito na nakalapat pa rin sa baywang niya sa likod. Like, how does it taste to kiss your cherry lips? Inirapan niya ito na makitang naroon ang pilyong ngiti na kinababaliwan ng mga babae. Noon pa mula nang dumating ito sa La Union. Kasama siya ng mga babaeng yun noon, pero hindi na ngayon. Nasaan ang dating Leon na hindi pumapatol sa nene na katulad ko? Tumasang sangkilay na wika niya rito. Naaalala ko pa na sinabi mo sa akin noon, I never get the chance to taste your lips. Those are for older women only. Well, you are older now. Ang daliri nito ay naglandas pa sa pisngi niya. You've grown so beautiful. Correction. Older and wiser, Leon. You will never taste my cherry lips, ever. Tumalikod siya at iniwan ito sa madilim na parte ng hardin. Nakabuo na siya ng desisyon. Hindi na siya aalis sa hacienda para hindi siya ipilit na ipakasal kay Leon. Pero ipapakita niya na wala na siyang gusto kahit pa ito na ang huling lalaki sa mundo.